Ayan, mga sino mga kabisyo, maray na hapon, afternoon na sin Aldaw Sindo. Kaya ba rin daw ang sino paboritong Gen Z DJ sa Blat na Ratso? Ang pinakabangin, pinakamukulit, asin pinakaping, pinka chew. Yan niya nga hapon. Bako lang ang solong niya dahil nga niya kita sa Love Local. Nagkaka-local. May di ba na pagkatapuon? Ngunyan hanggang 3:30 na nga hapon. Sa tuya po mga kaibanan sa tuyang local artist, digdi sa Love Local. Pero this time, ang makakaibanan natin ay isang 22 years old na singer-songwriter na syempre nasa Bicol. Sarong Tatak Bicolano. Tinginan muna, wait lang mga kabisyo. Kaya nyo bang umalpas sa sarili nyong loopin? Handa na ba kayong harapin ang alon ng dagat ng inyong damdamin? O tatanggapin na lang ang bugso nito at aaminin? Kung hain man ka mo niyan, makakasama na rin ang Bicolano singer-songwriter na si Jean Ray. Ayan, mahiling na po dito siya sa camera. Kaway-kawayan naman dyan, Jean Ray. Sali mga kabisyo. Hello po, maray na hapon po. Ayan. Bago kita magpuon pala, Jean Ray, gusto ta mo nang bation ng happy birthday siya. Diba? Happy birthday, Jean Ray. 22 years old ka nang nasa, pagiling ko kaya duman sa bio note mo. 21 years old pa, kaya sabi ko, ay, 22 years old na pala. Hindi pa updated. Diba? Garos, ilang days ago lang yun. 2 days ago. Tama, yan. Ngunyan, since kaiba naman ikangunyan sa Love Local, gusto ko muna pabistado ka mo sa mga kabisyo natin sa live stream na kung sisay nga ba si Jean Ray, diba? Ako si Jean Ray, halik talaga akong kamaligan Camarines pero nagdakula ako sa Naga. At currently, nag-stay ako ngayon sa Legazpi for 4 years na. Saro akong singer-songwriter na nag-advocacy kang pag-gibo ng mga comfort songs, pagpakalma ng mga audience na nagdadangog sa ko. And gusto kong pag nadadawog ang kanta ko ng mga audience, parang kukuguson sinda kayo. Wow, sana kinukugus ba ka? Yan sabi mo nga ni Nagaro, ang songs mo ay usually comfort ang tinatao. And aside from pagiging singer-songwriter, ang aram ko, ika ay into theater din. Opo. Sige, gusto mo maaraman na, paano mo ba na-i-inject, ika as a singer-songwriter, ang sa imong pagiging theater artist man at the same time? Sa pagiging theater artist ko kaya, tapos pagiging songwriter, more on ang role ko sa teatro is manunulat din eh. So, nare-relate ko yung dalawa. And kumbaga, sa pagsusulat, may proseso tayong ginagawa. Pagre-research, katulad ng pagsusulat ko sa songwriting and pareha sa theater, nag-research muna ako ng mga gusto kong isulat. And gusto kong malaman yung nasa community, halimbawa sa songwriting, ganito yung nafe-feel ng komunidad ngayon. Ito yung i-handog ko sa kanila. Same with sa theater. Kung ano yung nangyayari sa community natin ngayon, ito yung i-offer natin sa kanila. Correct. At the same time, pag nag-internalize bago magpasok sa theater, gusto mo ginagamit mo ba si kanta mo pag internalize? Pag nag-internalize, usually, iisip ko lang sa mga personal na rason ko. The same with playing sa gigs. Nag-internalize din talaga ako. Correct. So, na-adapt talaga niya si pagiging singer niya, songwriter sa teatro. Ayan, gusto mo maaraman, since ngunya ba patarapusan si klasihan. Gusto ko araman na, di ba graduating ka na, Jean Ray? Yes, congratulations, Jean Ray. Sige, anong program mo ba sa college mo niyan? Ang program ko, Performing Arts, Major in Theater. Gusto mo maaraman, kumusta ba sa experience mo as a college student, tapos ginajuggle mo as a solo artist din, since performing arts ka man, tapos suway pa si pagiging singer-songwriter mo, independent na artist. Gusto ko maaraman, paano mo ba siya tigja-juggle, you know? Actually, every time na may release ako, gumagawa talaga ako ng timeline. Like, may months na, halimbawa sa month na to, ito yung gagawin ko. The same with sa pag-aaral, syempre, ita-timeline natin siya. Halimbawa, ngayon na 4th year, medyo busy tayo, no? Sa first half ng semester, first half ng academic year, ang finokusan ko lang talaga, sabi ko, mag-release ako ng isang kanta. And pag second sem, magfo-focus na muna ako sa pag-aaral. Yes. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi na ako nagsusulat. Kumbaga, yung releasing lang yung tinatanggal ko dun sa second sem. But, yun nga, para mabalance ko, dapat
inaalam ko kung kailan ba ako mag-music, kailan ba ako mag-aaral. Yun yung main na ingredient ko sa pagbabalanse. Correct. So, magayon yan na araw kayo ang ginigibo mo dahil nga ni, yung time management mo as an individual is yao manggirare. Pero di mo binabayaan si career mo. Sabi ito, academics, very important man. Yan. Gusto ko din maaraman, gano'n ka-supportive ang family mo with that na, syempre, sa academics mo, kay Puhan, sinasabay mo sa career mo, you know. Grabing suporta sa ang pamilya ko. Actually, yaon niya digdang tugang ko niya Yes, sa very radyo. supportive. And si mama kasi, since bunso din naman ako, sobrang grateful ko na naging bunso ako. Siyempre, pag bunso, parang less pressure din. And, kumbaga, hinahayaan niya lang akong i-pursue yung kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Yes. Shoutout mo si mother mo muna. Oh. Shoutout pala sa iyo, ma. Ayan, sa camera ta. Para may... Ayan. Ma, kung yaong ka man dyan, nag-iiling ka man, nagdadalan ka, shoutout sa iyo. Yeah. Salamatan, ma. Yan So, ngunyan, sa pag-ulaytan na nga ni Iyana, si mother mo and si ate mo, family mo, ano ba si inspiration mo sa pagpuon sa journey na ni, at the same time, sa tunoga ni Jean Ray? Actually, ang music journey ko nag-start mga 2018. Nagigita-gitara lang ako sa eskwelahan. Pero, hindi pa ako marunong nun magsulat. Pero, una ko talagang napakinggan na artist, na banda, na na-inspire ako is Muni Muni. Muni. Yeah. And sabi ko, parang sobrang unique ng writing style nila na may engganyo akong magsulat din. Mm-mm. So, nun, hindi pa ako di ko pa naisipan na magsulat, pero at inaral ko na kung paano yung process nila sa pamamagitan ng pakikinig pa lang. So pinapakinggan ko lagi yung songs nila, and by 2020 pandemic nun, nilakasan ko yung loob ko na sabi ko magsusulat na ako ng kanta, kasi for me parang enough na yung listening na ginawa ko. Yes. Ilang taon ka ba nag-start na kumanta or magtugtog ng gitara? Siguro natuto ako mag-gitara mga 2016. Grade 7. Tinuruan ako ng tropa ko sa Kamhay. Yan. Nagpuon ka talaga na solo or nagugrupo-grupo ka ba? May banda kami, Days and Confused, noong 2020. And doon nagsimula ako as songwriter lang doon sa band and gitarista. And actually, wala kasi sa amin, sa pamilya namin na musician. Yes. Wala talaga, as in. So ikaw lang talaga. Wow. Ngayon lang parang may nag-pursue sa amin na mag-take ng music and mag-focus sa performing. Tapos, kumbaga, dahil nga nahihiya pa ako mag-perform, gusto ko lang yung pagsusulat muna yung inaral ko that time. And pinapa-play ko sa banda. And ayokong kumanta muna nun kasi nahihiya pa talaga ako. But during first year college, parang since naghiwa-wala yung members kasi Yes. nga papuntang college Yes. na. Pero hindi pa naman kami disband. Hindi Di pa naman kami Oh. disband. Ano lang kami, nagpahinga lang kumbaga kasi nag-college. Noon, parang no choice ako kundi kumanta. Correct. Kasi kung walang kakanta ng Sinulat mo? mga sinulat ko, paano mapakinggan ng iba? So, Correct. kahit hindi ako confident masyadong kumanta, inaral ko talaga at tiwala lang talaga sa sarili yung pinagana ko. Correct. Kasi kung hindi mo talaga tig-start yan, di ka magkakauganing nagkanta na may 1 million stream, di ba? Yes, Congratulations. Yan gusto ko din i-bring up yan ano ba si feeling kang nag-boom si Halon sa Dagat mo, nag 1 million stream siya. Siyempre, di man tulad siya nag 1 million na. Uga mo na yan si process, si dikit-dikit na nailing mo, ay, nagdadakol si streams. Paano ba siya? As in, paano ka nag-react duman? Nung nag-release ako, sabi ko, nirelease ko lang talaga yun for personal reasons. Sabi ko, gusto ko may pinapakinggan akong kanta na malapit sa dagat. Kasi mahal na mahal ko yung dagat. Pag nakakita ko ng dagat, sabi ko, kalmado. Tapos, unexpectedly, nung pinopromote ko na siya sa TikTok, sa TikTok talaga ako nag-promote, nag-boom pa konti-konti. And sabi ko, may willing palang makinig sa boses na kinakanta ko at sa mga sulat ko. So, sabi ko, nung nagbo-boom na, parang makikiride on na lang ako sa Agos kung gaano man kalakas yung Agos. Yes. Papantayan ko yung Agos para
mapuntahan ko yun kung saan man ako makakapunta. And personally, feeling ko nag-work to dahil nga ni si Alon sa dagat, kapag naisip mo si dagat talaga, si Alon kang dagat, kalmado. Araw kang kanta mo na si genre mo nga niya na very, ano man giraray, pero magayon dangguan para gusto mo lang makalma, gusto mo lang ng chill, di ba? Yan gusto ko din maaraman na kumusta ba si pressure after kang alon sa dagat, sa pagsurat, sa pag-produce ng sa diring kanta, ano ba? After first single ko, medyo nag-high na yung expectation. Syempre kasi tumataas yung stream. Sabi ko, kailangan kailangan pa rin ma-maintain yung puso dun sa songs. Kasi usually kasi pag tumataas yung streams ng isang artist, nakakalimutan natin na yung heart talaga ng song, parang tina-target na lang natin yung mainstream. But tinatako talaga sa utak ko na hindi magbabago yung writing style ko kahit ano man, kahit konti man yung streams, basta sinusulat ko pa rin kung ano yung nasa puso ko, dun ako. Tsaka ikaw pa rin. Oo. Yun, hindi kang, sabi mo nga, hindi makikiride sa uso or so ako ng trend kasi nga, mawawala yung personality mo, mawawala yung tatak, genre mo. Yan, since pinag-usapan na nga ni Iana, si genre mo nga ni, sabi mo, is inspired by Muni Muni. Yes. Tama. And paano mo na-inject si pagiging sarili mo to the point na in-known mo yung specific genre na ganyan? Yung ano kasi, inspiration ko ng Muni Muni, syempre very comforting din ng songs nila. Sabi ko, dadagdagan ko din to ng local na sounds. Kaya mostly ng ng instruments ko, may ethnic sounds din tayo naririnig. Tulad ng djembe, maka-local baga yun, like very ethnic, very local, very community yung yung tunog. So sabi ko, yun yung feeling ko, yun yung magiging trademark ko, or pag naririnig yun, alam ng genre. So yun yung dinagdag ko galing sa Muni Muni, tas papuntang genre, yung adaptation. Yan, sabi nga, katapos 2024 kang nakabilang ka sa top 22 viral song PH sa Spotify, tama? Yes po. So, sige, since gusto ko man maaraman, ano ba si thought process mo that time? Garo, na-shock. Like, syempre, given na nag-shock ka. Pero ito, garo baga, minsan baga, late yung nagsisink into the point na, ay, nangyayari na pala nito, the point na dako lang invitations. Yan, kwento mo daw kami tungkol sa araw kayan. Actually, bigla ako na ako taday man ako nag-iiling, di ako masyado nag-iiling email ko. Tapos, nag-i-scroll lang ako sa top 50 ng Spotify. Tapos, nailing ko sa kanta ko. As in, pag-scroll mo lang siya? Nag-scroll lang ako. Kasi since di man ako pala check email, pa nag-check lang ako ng Spotify, saka ako lang nakikita yung mga pwedeng latest songs, mga nasa charts. Tapos bigla ako nakita, nasa charts na pala ako. Pero alam mo, nagbo-boom na that time sa TikTok. Alam kong may nag-boom akong post, tapos parang yun yung dahilan kung bakit ako nag-viral. Yun. Pero araw mo nagtataas sa stream sa Spotify. Alam ko, pero di ko ine-expect na sa playlist mismo. Makaka-charts. Di ba? Actually, ang amazing ika nga ni someone. So, garo na to. Lesson learned sa'yo, mag-check ng email per week. Tama. Sabi mo, malay mo, may dakulang dyan, di ba? Yes? Ayan, since pinapag-ulitan na nga itong pag-charge and invitations, gusto ta magduman sa Rosap, anong pinaka-memorable na performance mo or performances na na-experience na starting kampuan sa puon hanggang ngunyan? Siguro maka-classify ko yan sa 3 performances kasi iba-iba naman eh. So, meron tayong sa busking, pa nagbabasking ako. I started as a busker pala sa Legazpi. Nagbasking muna ako bago ako nag-release ng songs. So, nung nagbabasking ako, pag may nakikijamming sa akin sa Pacific Mall, ng mga matatanda, like senior na sila, tapos tataidan nila ako, tapos makikanta sinda, ma-request silang kanta, tapos ako magitara sinda makanta. Very natatouch ako pag may mga gurang na nagkakanta sa harap ng mga tao. Tapos yun, kasi very malapit din yung puso ko sa mga matatanda, kaya pag may nakikijamming sa akin na matanda na sabi ko, mahal pa rin pala nito ang music kahit matanda na sila. Sobrang memorable nun. The next naman, performance ko sa UP, basking lang din, pero parang arrange basking gig siya. And sobrang ulan nun, parang bumabagyo na. Recent lang, July 2025 bata yun. Diliman or Los Baños? UP Diliman, nag-arrange lang kami ng basking gig sa fans lang. And
di ko in-expect na marami pa rin pumunta kahit bumabagyo na. Kasi nga, taga Bicol ako, sino ba naman ako pag pumunta sa Manila? Parang ganyan. Uy! Kaya pag pupunta ako sa Manila, tapos nakikita ko na appreciate nila yung isang local artist from a province, tapos na appreciate nila doon, sinusuportan, pinapanood nila. Sobrang natatouch ako kasi iba yung feeling na sinusuportahan ka ng mga Hindi mo kilala. Hindi mo naman kilala, di ba? Yes. And yun, lastly, yung pinaka-recent ko na guesting bago ako nagpahinga sa... Pwede ba mag-mention ng network? Sige. Pwede ba yun? Sa TV5, nag-guesting ako. And yun, sobrang babait din ng mga tao doon. And di ko lang ina-expect na makakaabot na ako ng national TV after... And mainstream. Oh, yes, mainstream TV after 3 years of releasing. Yes. Sure, actually sa music career sa industry nindo, very maikli ang 3 years, and knowing na experience mo yan in just 3 years, iba na bigatin na siya. O di ba mga kabisyo, bigatin talaga si Jean Ray. Ngunyan na, since iyo nga to sabi may tatak kang specific na tunog, gusto ko din maaraman ano ba si challenge sa imo na mag-shift into different type of genre katong sa recent mo nga kanta. Yes, pinaka-recent mong song. Actually, nung sinusulat ko yung Tinginan, July noon, and nasa Manila din ako, may pumasok lang sa utak ko na melody, tapos plinay ko, dire-diretso as in mga 20 minutes ko lang ata yun sinulat. Tapos sabi ko, what if at the end of the year, mag-experiment naman ako ng ibang kanta, kasi kakatapos ko lang nun mag-release ng EP, and I want to, kumbaga, hindi ako makulong dun sa genre ko lang. And sabi ko, parang, pwede naman tayo mag-release ng ibang genre at the end of the year, para hindi naman, kumbaga, ayoko din masawa yung audience ko sa pinapakinggan nila. Pero, yung challenge dun, siguro, medyo kasi yung jazz, tas R&B. Yung boses ko, syempre, more on pagiging kalmado lang, or more on guitar na type. Yun, masyadong maraming instruments, and ang naging challenge ko is yung pag-adjust ng boses ko, kasi iba, mas jazzy yung chords dun eh. Nag-struggle ka. Pag-adjust ng boses ko siguro, tapos pag-promote, biggest challenge ko yung pag-promote, kasi pag nagpo-promote ako ng kanta, parang nahihiya ako parang hindi kasi ganun kalapit yung puso ko dun sa Tinginan na kanta. Kumbaga, more on nirelease ko lang yun to experiment. Tapos, dun ko na-realize na pag nag-release pala ako, kahit experimental siya, dapat malapit pa rin yung puso mo dun sa kanta. So, yung Tinginan, nag-struggle ako dun first sa process ng pag-adjust ng boses ko. And yung pinaka-struggle ko is yung pag-promote talaga. Pag-promote. Yan. Actually, totoo yan. Yung pag-promote nga, very hard din. Lalo na ngayon, very crucial ngayon. Nag-boom ka sa TikTok. At the same time, yung struggle, specifically, ibang genre yung in-enter mo. But actually, magayon si recent mong release, it's very new sa imo talaga. Yan, speaking of struggle, as an indie artist, na walang music label, even marami nag-o-offer, ano ba yung mga struggles mo? Yan, pag-usapan natin yan, mga struggles mo. Ang main struggle ko siguro, ang pag-schedule ng booking, sa halimbawa, sa gigs. Siyempre mag-i-email sila, tapos usually kasi pag may label, sila na yung sasagot dun sa may taga-manage. May taga-manage. Ako, pag may nag-o-offer sa akin, parang mahirap pa mag-decision kasi walang nag-guide sa akin sa nag-o-offer. And the same with pricing, halimbawa may TF na ibibigay, di ko alam kung ano ba talaga yung value na ibibigay kong TF, or yung compensation talaga. More on decision making on budgeting yung mahirap para sa indie artist. And syempre, sa pagpo-promote na din, lahat naman ito nakaka-experience sa mga indie artist, nahihirapan sila mag-promote kasi walang label na sumusuporta, walang label na gumagawa ng content, sarili talaga lahat. Yes. Lahat ng pag-iisip ng ano bang ipopost ko bukas, ano bang ipopost ko next week, sarili. But yun nga, masaya naman maging independent kasi kontrolado mo kung anong ginagawa mo lang, and hindi ka mapipilitan sa mga bagay na ayaw mo naman. Correct. Pero amazed ako kasi nga, katulad nga sinabi mo na ikaw lahat-lahat,
syempre may support ng family mo which is you're very thankful with. Pero ngayon, may mga awards ka pa din sa college at napagsasabay mo yun. Imagine, Outstanding Cultural Performer, President's Lister 2025 to 2026, at the same time, President Lister Second Sabi 7 2024 to 2025. At saka may mga service awards ka pa. Imagine, as a solo artist, at the same time, independent, di ba? Yan since napag-ulaytan yung mga struggle mo, gusto mo kuman maaraman, paano ka ba nagko-connect with your fans, listeners, lalo na nga ni dakulon kang ginigibo mo niyan? Actually, Pag-keep in touch sa Inda, di ba? nahihirapan ako mag-keep in touch sa Inda. Kang binati nga ni Inda ako kang birthday ko may kasi may GC din kami sa Instagram, and sabi ko, di na ako nakachat dito sa GC na to, nagpasensya ako, tapos sabi ko, babawi na lang ako sa bagong release ko kasi, syempre, after college, ano pa naman gagawin natin, pursue yung gusto nating gawin, di ba, performing, and hinayaan ko lang talaga yung sarili ko, nagpaalam din kasi ako, nag-post ako ng, parang sabi ko, magpapahinga ako for ilang months kasi mag-focus muna ako sa pag-aaral, but, I'm so grateful na, after, ngayong pa-graduate naimbitahan na agad ako ng Love Radio Naga, and, yun, parang sabi ko, parang sign na talaga to na bumalik ako, at siguro namimiss na din talaga ako ng mga listeners ko, and yun, maraming salamat. And yes, thank you so much, Jen. At the same time, feeling ko gets naman nila, lalo na paglabas mo nga after birthday mo, madami kang pinost na yung about sa graduation mo, then birthday mo, then another invitation, which is Love Radio Naga. We are very thankful sa pagbabalik mo. Kami ang nagbungad sa imo, di ba? Ayan, gusto ko man mahapot. Ini. O ka bang sinasabi mo nga ka upcoming na i-release si teaser mo kang birthday mo. Kwentuhan mo daw kami tungkol dyan dahil excited kami sa panibago mong kanta. Ang title kang bago kong release, Sarili. Sarili. About siya sa pagtanggap, pagpupuon ulit, pagsisimula ulit. Kasi may mga times na nakakagibo kitang kasalan, and then kita makarecover duman. Gusto ko, after pagsusulat ng mga comforting songs na sa journey ko baga na, like, sa dagat, may may shore kita, tapos papunta tayo dun sa gitna. Yes. Ngayon, parang gusto kong makapunta dun sa another na isla, pagsisimula ulit sa ibang isla after all the experiences. Kailangan, pwede pa rin pala tayong magsimula ulit. Magsimula ulit ng bago, magsimula ng may bagong pananaw at may bagong kagustuhan sa buhay. And feeling ko perfect song mo niyan, lalo na mag-graduate ka na, panibagong journey, panibago na naman yung kalbaryo ko apo dun, di ba? Yan sabi mo nga ni may panibago kang release, bako kita magduman sa tuyang panibagong sarong, uga kitang sarong mga kabiso, uga kitang garo segment na nakaka-love, nakakaloka, which is Fast Talk Ta with Jean Ray. Sa tuyang naman ng Damogon, ang sa iyang gustong ipadanggo sa tuyang mo niyan, dahil nga excited na kita madanggo siyang live na live, dahil sa official Facebook page, kang Love Radio Naga. Ayan, digid na lang. Ready ka na ba, Jean Ray, para ipailing sa Inda yan? Ayan introduce mo muna ang kanta, tapos proceed ka na. Ang title nito, again, Sarili. Ipi-play ko lang yung verse to chorus, verse 1 to chorus siguro, para abangan nyo pa rin yung full, di ba? Wow, totoo. Teaser lang. Teaser lang, di ba? Ang first verse nito, nagtatake lang sa pagsisimula ulit, and sa mga susunod na verse kasi, abangan natin kung anong mangyayari doon. So, ito, ipi-play ko sa inyo. Ayan, let us all welcome Jean Ray! Di masamang magsimula ulit, hindi lahat kailangan ay pilit. Bigyan ng espasyong
mag-isip-isip. Baka sakaling makita ang mali, baka sakaling maitama ang sarili. Yun. Abangan nyo yan. I-release ko yan this year. Ayan, panibago na ang ano yan, itama ang sarili, di ba? Ala. Very exciting man, dahil nga ni, ano kasi sinabi mo, garo sa new beginnings. Very inspiring, very, ano yan very hopeful. Ano mo to garo, may dapat kami i-look forward sa Dirimi. Dapat natin yan abangan, and may specific dates ka na ba para abangan yan? Or, I-announce ko na siguro sa IG or sa Facebook page ko. yan, abangan dito sa social media accounts ni Jean Ray. Ngunyan, mga kabisyo, madiretso na kita sa Love Local, nakaka-love, nakakaloka. Uga kita diding placard na papas ano kay Jean Ray, nakaka-love. As in, nakakaloka. Fast talk ni mga kabisyo. Kung nakaka-love, ibig sabihin, agree si Jean Ray. Nakakaloka kung disagree siya. Ayan, di ba? Excited na ba mo? Dahil ako, excited na. Di ba? Segment. Ayan. Ready ka na ba, Jean Ray? Sa nakaka-love o nakakaloka natin dyan? Ready na? Ayan. Nakaka-love or nakakaloka, mas importante ang authenticity kaysa sa pagiging mainstream. Nakaka-love. Sige, gusto mo explain ba? Importante yung pagiging authentic siguro kasi nandun yung puso eh. Kung mainstream ka tas di mo naman gusto yung ginagawa mo, parang may imposter syndrome. Ayoko ng ganun. Gusto ko totoo lang lagi. Diba? Sunod, nakaka-love or nakakaloka, kaipuan maging viral para maging successful. Nakakaloka siguro. Nakakaloka. Gusto mo ba explain? For me, ang pagiging viral bonus na lang siya eh. Kasi pag ang definition ng successful sa akin pag nare-release mo yung songs mo. The fact na mag-release ka ng song mo, very success na yun para sa akin kasi napapakinggan na ng iba yung yung sinulat mo, and yung pagiging pag-viral, kumbaga bonus na lang yun sa pagsusulat. Yes, ayan. Sino nakaka-love o nakakaloka? Okay lang arugon ang trend para sumikat. Siguro nakaka-love. Nakaka-love, okay. For me, may chance din na pag sa marketing side kasi to, kailangan nating mag-adjust din ng trend. At the same time, syempre authentic pa rin. Ikaw pa din. No. Halimbawa, yung trend ngayon, gantong genre, kung gusto mo yan, makikisabay ka, but at the same time, yung sulat mo, nakaayon pa rin kung ano yung gusto mo. Correct. Siguro sa marketing side talaga, marketing or side, sa mga PR na po dito dyan. Sinoda, ano yan social media ang best tool para sumikat. Nakaka-love or nakakaloka? Nakaka-love siguro. Nakaka-love. Siyempre, asa mo na from TikTok bagay nag-boom. Yan Sa ngayon kasi, kailangan na natin mag-adapt kumbaga sa technology. So, kumbaga, hindi lang social media, but social media can help you para mas mapakinggan ng mga tao. Oh, correct. I-utilize si ugong resources, di ba? At the same time, libre ang social media, di ba? Ganyan nape-pressure sa comparison with other artists. Nakakaloka siguro. Nakakaloka. Sige, gusto mo parang matano di ka nape-pressure. May sa diri kaya kitang timeline din na ina-upload kumbaga. Kung halimbawa, ngunyan na taon, day mo taon, di okay lang. Siguro sa ibang taon, ika naman. Yes. So, kay puan mo lang maghalat ng chance na ika naman. Timing. Ito ba kasi sabi nila, pwede mo magasabay-sabay pataas, bako itong garo. At sabi mo nga pwede man ma-pressure, siguro sa sadiri. Diba? Ganyan, nakaka-love or nakakaloka, open for collaboration. Nakaka-love. Nakaka-love. Speaking of collaboration, gusto mo maraman, sisi mga local artists natin na gusto mo mga collab? Siguro sa local, si Ate Lalabay, Ate Lalab from Masbate. Lalab. Ka-affiliate ako siya, Lalab Francisco din. Francisco sila. Siya yung kumanta ng Halintulad, ng Halintulad yung tapos may latest release din ata siya ngayon. And parang gusto ko lang kasi yung type ng genre niya and type of writing. So, sa local artist, siya talaga yung gusto ko makakolab. Yes. Kung nilang ko si Lala, bisado ko man si
sila love like as an artist. Yan And saro din siya sa mga gusto makakolab man ni Chad Valencia, which is our guest last episode. Ngunyan nakaka-love or nakakaloka? Cancel culture affects creativity ng artist. Pwede pa ulit. Cancel culture affects the creativity ng artist. Nakaka-love. Nakaka-love. For me, ang cancel culture, very ang nangyayari kasi sa society ngayon, pag nagkamali lang yung tao or may iba lang na gusto i-propose na kakaiba baga sa society natin. Yes. Mabibigla na yung culture, yung kinasanayan nating culture. And for me, pag ang cancel culture na napipigilan niyang maging creative yung artist kasi nga natatakot tayo na ipahiwatig kung ano man yung gusto natin. So, for me, pag may cancel culture na tayo ngayon, siguro wag nating hayaan na maapektuhan tayo ng mga taong na babawasan yung authenticity ng natin, ng craft natin. And wag tayong magpapadala sa kung ano man yung kultura ngayon na nangyayari. Correct. At the same time, di ba, pwede naman i-correct muna. Lalo na kung once pa lang nasala, lalo na sa mga artista, mga rising artists na di man aware sa mga bagay-bagay. And, katulad ng sinabi mo na very, very dangerous. Which is, tanggap tamay na nakakasalang sarong tao, okay po lang itama, pero day to the point na garo, may na siyang pag-asa, di ba? Oo. Napaka-importante ng pagtatama sa isang artist. Kasi, sino yung malalapitan nila kung lahat na lang ayaw sa kanila, di ba? Correct. Kailangan nating yakapin din, kuguson ta sa mga artist na liligaw kasi kita mismo ang mag-guide sa inda. Totoo yan, di ba? Perfect na perfect sinabi ni Jean Ray. Manyana, naka-love or nakakaloka, mas importante ang message kaysa sa tunog. Pwede middle. Sige. Pwede ba yung middle? Yes, syempre. Ang yan, naka-love or nakakaloka? AI music. Nakakaloka, syempre. Syempre, nakakaloka. Ayaw ko dyan. Correct. Imagine, like, maririnig mo kung sain-sain na lang sa TikTok, kung sain pa yan, di ba, sa social media. Yan, naka-love or nakakaloka? Mas gusto ang music fest kesa sa gig? Mas gusto, nakakaloka. Mas gusto ko yung gigs lang kasi more on intimate, di ba? Very intimate. Ito, ma-feel mong giraray na garo, connected. Yan, sunod, nakaka-love or nakakaloka? May inspirasyon nun yan. Nakaka-love, syempre. Syempre, sige. Family, diba? Syempre, di ba? Diba? Yan, nakaka-love or nakakaloka? Art is political. Nakaka-love. Yes. Art is political naman. Yes, art is political. Lahat political. Any additional? Kasi pag gumagawa tayo ng anything na craft, syempre, hindi lang ikaw yung naapektuhan. May mga naapektuhan ng tao. And kailangan nating makialam sa politika, syempre makialam sa kalsada, makihalubilo sa mga nasa streets talaga kasi ang politika hindi lang naman pagpupo sa SOCMED. Correct. Kailangan nating pumunta mismo sa komunidad, pumunta sa kalsada yun. At the same time, kapag may art ka, may purpose. May purpose, may advocacy tayo na Advocacy. ginagawa. Yan, dahil nga nito pa sa nakakaloka segment natin. Thank you so much, Jean Ray. Ngunyan, bago kita magtapos, bago kita batiyo ng mga kabisyo natin sa live stream, at the same time, maglilipat sa radyo, gusto ko na munang haputin ka. Ano ba ang pwede mong i-message or anong message mo sa younger self mo? Lalo na, yaong ka ngunyan, mag-graduate na and everything. 22 years old. Ano gusto message mo sa younger self mo? Siguro, para sa Jean Ray na 10 years old. Gusto ko lang sabihin na proud ako sa iya. Kasi, actually, kang aki pa ako, di ko alam kung anong pangarap ko. Pag hinapot ako kung pag hinapot kita sa mga, itong pinapasuot kita ng mga gusto tang maging trabaho in the future. Yes. Wala akong sinusuot na, parang, wala akong ma-imagine na suot ko. Kasi magiging suot ko lang pala yung normal na suot ko araw-araw. Kasi, isa lang naman akong mamamayan na nagsusulat. And hindi ko kailangang mag-uniform or maglagay ng kasuotan para i-define yun kung ano man ang kagustuhan ko. Siguro yun yung naging purpose nung
hindi ko alam talaga yung isusuot ko that time nung Yes. tinatanong ako kung anong gusto kong pangarap. And proud ako sa kanya kasi kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, kinakaya niya lagi. And sinusulat niya lang yung mga gusto niyang isulat. And wala, gusto ko lang talaga sabihin sa kanya na proud ako sa kanya. And kung mamimit ko man siya, may chance na mamimit ko siya sa panaginip, kukuguson ko lang siya. Aram ko ang sakit na agihan niya, and kapos na paghihirap hanggang ngunyan na makatapos na. And yun, sobrang proud ako sa kung ano man ang inabot ng younger self ko ngunyan. Yan, di ba? Very emotional lang sa iyang message sa digiri niya. Especially, syempre, dakulan kang pinagagian and more. I mean, kadakol pang opportunities ang ma-open sa imo as kadakol pang mga bagay na ika ma-encounter. Yan, ngunyan. Since bago ka ta magpaaram sa satuyang live stream, gusto ko na munang dugtungan mo ining phrase sa niyo. Love local dahil... Love local dahil nasa Naga na ako. Yun, love local dahil mahal na mahal ko ang Naga at nasa Naga na ako ngayon. I'm so good to be back here sa kung saan man ako lumaki. Yan! Maraming salamat, Jinray. Batiyon mo ang gusto mong batiyon ngunyan sa ating live stream, sa mga ating viewers natin dyan. Pasalamat natin. Shoutout sa mga kapamilya ko, Francisco family, Ulitikot family. Kay ate na yaon paligdi sa radyo ngunyan, kay mama na tighandaan akong damit, bisiyon ako sumago. Tighandaan niya pa akong damit, siya ako nag-prepare kayo ng damit ko. And sa mga barkada ko, nakakahali lang digdi sa Naga. Tigbisita din kaya ninda ako sa birthday ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga patuloy na nakikinig, sa mga listeners ko sa Spotify, sa iba-ibang platforms na nag-aabang ng releases ko. Salamatan sa Indo. And promise mabawi ako ngunyan na tapos na ang pagklase. Yan, mga kabiso, muli, inibang logo, kakaiban pa rin ang sino paboritong Gen Z DJ sa bala ng radyo. Pay na kapondit, pay na makulit, as in pay na kapin. Kaibanin ko po si Jinray ngunyan, mairiban na pa po kita sa radyo after this program. Muli, inipang na Love Local, nakaka-love, nakaka-local. Paaram! Hello, bye-bye! Bye-bye po! Thank you so much, mga kabiso! Ayan!